Naisip ni Liam makisig sa kanyang sarili na bagamat naitala ng Imperial Treasury ang maraming sikreto na walang nakakaalam, wala pa rin siyang mahanap na impormasyon tungkol sa bagay na iyon. Isinara ni Liam makisig ang libro at tumayo, natapos ko na itong basahin, salamat. Masayang sinabi ni Silangan Hiyas ng mabuti. Siya at si Liam makisig ay yumuko sa matanda, Lolo Locke, hindi na po namin kayo guguluhin. I'll see General Lam then leave. Tinapik ni Silangan Hiyas ang balikat ni Liam makisig at sinabihan siyang pumunta, ito ang lihim na bodega ng imperyo. Kung hindi kita gagabayan, natatakot akong mawala ka. Sinimulan ni Silangan Hiyas ang teleportation array gamit ang dalawang kamay, tinatamaan ang bawat stamp, kaya pareho silang nawala sa parehong oras sa teleportation array. Ang imahe ng transmission ay magkahiwalay at makulay. Biglang nakaramdam ng kaba si Liam makisig. Pagkatapos noon, naramdaman din ni Silangan Hiyas na may mali. Agad na nanginig ang buong katawan niya. Tumingin siya kay Liam makisig at nakita niya ang pagbabantay sa mga mata ni Liam makisig. Mula sa loob ng palasyo hanggang sa labas ng palasyo, 2 segundo lang ang itinagal nito, pero todo-todo ang teleport nilang dalawa. Tumagal ng 5 minuto para mapunta sa bilis ng teleportation. Napakatagal ng panahon para tuluyang malampasan ng teleportasyon ang teritoryo ng aking imperyo. Biglang sumiklab ang kakaibang nakakasilaw na liwanag na ginawa nitong parang napunit ang buong espasyo. Sa isang kisap mata, pareho silang nahuli sa liwanag na iyon at agad na nadala sa isang kakaibang lupain. Kung saan gumulong ang makapal na ulap sa paligid ng mga bundok, ang tanawin ay marilag ngunit puno ng mga panganib. Dala ng malamig na hangin ang amoy. Ang gitnang bulok ay tumama sa ilong ni Silangan Hiyas at agad na nataranta at labis na nagulat, na bumubulalas, mundo ng mga bangkay, bakit tayo napunta sa mundo ng mga bangkay? Nakita rin ni Liam makisig ang isang bulok na bangkay na tumatakbo patungo sa 2 tao. Ang isa ay nagpapakita ng kanyang mga pangil at kuko na nagmamadali patungo sa Silangan Hiyas. Si Liam makisig ay itinuro ang kanyang daliri sa suddo ng puting si Fekele. Lumipad ang sunod-sunod na mga puting pangil na dumurog sa mga bangkay na nagpupunas sa lugar na iyon. Tanong ni Liam makisig sa mahinang boses, bakit tayo napunta rito? Una, sabihin mo sa akin kung ano ang mundo ng mga bangkay. Kapag nakarating ka na rito, hindi na kailangang mag-alala kung paano makarating dito. Una, kailangan mong linawin kung anong uri ng lugar ang mundo ng Huthay. Sinubukan ni Silangan Hiyas na kumalma, ngunit ang nanginginig niyang katawan ay sumuko sa kabila ng baho ni Silangan Hiyas, huminga pa rin siya ng malalim. Ang mundo ng Huthay ay isang sinaunang maliit na mundo. Matagal na ang nakalipas, sumiklab ang isang matinding digmaan. Sinira ng digmaan ang mundong ito. Sa oras na iyon, ang lahat ng tao ay gumanap sa mundong ito ng kakilakilabot. Ang oras na iyon ay naging isang zombie. Pinaalalahanan sila ni Silangan Hiyas na huwag hayaang kagatin sila ng mga bangkay. Ang impeksyon ay naging mga bangkay na tulad nila ay nagtataka. Ulan ng isang spot ng puting ilaw sa baluti ng kalansay at biglang lumiwanag. Ang tubig ulan na ito ay hindi tama. Ang tubig ulan ay hindi lamang nahugasan ang baho, ngunit ginawa rin itong mas malupit. Liam makisig. Nabigla, ang tubig ulan ay parehong maasim at bulok at may malakas na mga katangian ng kinakaing unti-unti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, na-activate nito ang armor ng skeleto ni A may sumigaw sa tenga niya. Ang tubig ulan na bumabagsak sa kanyang katawan ay halatang nasugatan si Silangan Hiyas. Nakita ni Liam makisig ang kalasag ni Silangan Hiyas at na-curious siya. Ito ang unang pagkakataon ni Liam makisig na bigyang pansin ang propesyon ni Silangan Hiyas, ngunit kung titingnang mabuti, mukhang hindi ito gaano. Si Silangan Hiyas ay hindi isang kabalyero. Ang kalasag ng kabalyero ay hindi ginamit ng ganoon. Medyo alam na ngayon ni Liam makisig ang tungkol sa mga kabalyero. Dahil nakita niya ang lahat ng uri ng propesyon ng kabalyero, saglit siyang nag-isip sa kanyang puso, ngunit hindi pa rin siya makahanap ng angkop na propesyon para kay Silangan Hiyas. Ang kalasag ay mabilis na naagnas at hindi nagtagal. Sa mukha ni Silangan Hiyas, lumitaw ang pag-aalala at takot. Sa oras na ito, bigla niyang natanggap ang imbitasyon sa party ni Liam makisig at sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Salamat, Silangan Hiyas, salamat, Liam makisig. Pagkatapos ay itinuro ni Liam makisig ang kanyang daliri sa kanyang katawan. Ang puting ilaw ay kumislap, ang skeleton armor ay kumislap at lumikha ng isang layer. Ang pananggalang nakalasag ni Silangan Hiyas ay tumulong sa kanyang kalasag sa kanyang sarili mula sa ulan. Ang ulan na bumabagsak sa kalasag ay nagbuga ng mga alo ng berdeng usok. Ang kalasag ay nabubulok sa bilis na makikita ng mata. Nakahinga ng maluwag si Silangan Hiyas at nagpatuloy sa pasasalamat kay Liam makisig. Kung hindi dahil kay Liam makisig, natatakot ako na hindi niya ito matitiis.
Hawak ang teleportation stone sa kanyang kamay sa sandaling ito, ang madilim na bato ay wala ng liwanag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mawawala ang bisa nito. Lihim na naisip ni Liam makisig na kahit ang batong teleportasyon ng Ibais ay hindi magagamit. Parang patay na ang mundo ng mga bangkay. Ito ay mas espesyal kaysa sa naisip ko. Dalawa lang ang posibilidad na gawing hindi epektibo ang Ibais teleportation stone. Ang isa ay ang mundo ng mga bangkay ay natatakpan ng isang napakalakas na hadlang o pormasyon na humaharang sa lahat ng mga bagay sa teleportasyon. Ang isa pa ay ang mundo ng mga bangkay ay matatagpuan napakalayo mula sa kailaliman, lampas sa limitasyon ng teleportation stone. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ng A-base teleportation stone ay may hangganan, ang distansya ay tiyak din batay sa oras ng teleportasyon mula sa Royal Palace hanggang dito, posible ang dalawang sitwasyon. Tanong ulit ni Liam makisig. Silangan hiyas kung alam mo ang mundo ng mga bangkay, dapat alam mo kung paano umalis dito, di ba? Mabilis siyang sumagot, minsan sinabi sa akin ng tatay ko na ang dahilan kung bakit naging royal family ang aming Silangan clan ay dahil tinanggap namin ang responsibilidad na ipagtanggol ang mundo ng mga bangkay. Sa gitna ng mundo ng mga bangkay, mayroong isang teleportation technique na maaaring bumalik sa mundo ng mga tao. Patuloy na nagtanong si Liam makisig, kung gayon, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Ngayon pa lang, sa sobrang takot ko nakalimutan ko na ang ulan ay sobrang nakakaagnas at naanod sa lupa. Ngunit ang mga bangkay na nabasag kanina ay hindi naman nasira. Ginamit ni Liam makisig ang pamamaraan ng reconnaissance upang ibalik ang impormasyon ng napakasimple. Ang mababang antas ng ikalimang antas na nakakatakot na bangkay, maliban sa pangalan at antas, ay walang ibang impormasyon. Nagpatawag si Liam makisig ng isang marahas na skeleton warrior. Itinuro ni Liam makisig si Huthe at inutusang tigo. Ang skeleton warrior at ang bagyo ay sumugod sa kabila ng mabahong ulan. Itinaas ng Hushai skeleton warrior ang kanyang palakol at malakas itong hinampas sa ulo ng bangkay. Sa isang kalabog, ang ulo ay nahati sa kalahati na walang sariwang dugo. Parang isang piraso ng kahoy na nahati. Sinabi ni Liam makisig kay Silangan hiyas na tayo ay umalis. Tumingin siya kay Huthe at ginamit ang sarili na maghintay. Mabilis kang tumingin. Ang kakaiba ay nahati si Huthe sa dalawa. Lalo pang gumalaw ang bibig niya sa ulan. Ito ay muling nagkaroon ng ugali na lumago. Nanlamig ang gulugod ni Silangan hiyas at tumakbo siya para hawakan ang kamay nito. Ang kamiseta ni Liam makisig ay apurahan. Hindi sila kayang patayin ang mga bangkay na ito. Naramdaman agad ni Liam makisig na may mali. Ang apoy ng kaluluwa sa palad ni Liam makisig ay nasunog at tinutukan ang bangkay. Bumagsak ang ilaw ng apoy ng walang hiyawan. Walang gumagalaw o anumang reaksyon. Sa katunayan, ang mga halimaw na ito ay walang mga kaluluwa. Hindi mailok ng apoy kung kaluluwa ang kanilang target. Hindi lang iyon, kahit ang marahas na bangkay ay hindi epektibo. Pakiramdam ni Liam makisig ay nakakita siya ng multo. Marahil sila ay orihinal na mga bangkay. Sa oras na ito, sinubukan ni Silangan hiyas na pigilan ang pakiramdam ng pagduduwal. Ang kanyang mukha ay namutla at sinabi sa sobrang mahinang tono. Narinig ko minsan ang aking ama na ang mga bangkay sa mundo ng mga bangkay ay hindi maaaring patayin. Umiling si Liam makisig. Hindi ako naniniwala na walang immortal sa mundong ito. Kaya lang hindi pa natin nahanap ang tamang paraan. Sinabi ni Liam makisig na sa tabi niya ay mailumitaw na isa pang skeleton mage. Nagkaroon ng malakas na kalabog. Sumabog ang ulo ng bangkay. Sa mga piraso, karamihan sa kanila ay inilibing sa elemental na pagsabog, ilang maliliit na fragment na lamang ang natitira na halos hindi nakikita ng mata at hindi pa rin nakakatanggap ng mga puntos ng karanasan. Mukhang tama ang hula ko. Hindi sila mga katawan ng buhay kundi mga totoong bangkay. Ipinagpatuloy ni Liam makisig ang pagsusurit kami ay inihatid mula sa lihim na bodega ng imperyo. Ang maaaring ilipat ang kanilang mga kamay at paa sa amin ay maaari lamang maging mga tao ng maharlikang pamilya. Tila ang pamilya Silangan ay hindi isang grupo sa loob ng pamilya. Na parang naunawaan ang iniisip ni Liam makisig, sinabi ni Silangan hiyas, sa tingin ko ang taong gumamit ng kanyang mga kamay at paa para lumahok sa teleportation formation ay maaaring ang aking ikatlong tiyuhin. Siya ay isang napakalakas na level 81 na propesyonal na dalubhasa. Ang kanyang posisyon sa aming Silangan clan ay hindi mababa. Ang kanyang pangalan ay Silangan Dak, siya ang biolohikal na ama ni Silangan Mabini. Mapanuksong tumawa si Liam makisig, hindi ba siya natatakot na babalik akong buhay? Umiling si Silangan hiyas, baka hindi niya akalain na makakabalik kami ng buhay. Ang mundo ng mga patay na bangkay ay lubhang nakakatakot, kahit na ang isang god-level powerhouse na mahulog sa lugar na ito ay maaaring nasa panganib.
At saka, kahit swertehin pa kaming makabalik ng buhay, natatakot ako na walang ebidensya. Malamig na umungol si Liam Makisig. Bagamat walang ebidensya, minsan hindi na kailangan ng ebidensya. Sa mga mata ni Liam Makisig, kumislap ang hangarin ng pagpatay na may pag-asa na sa aking pagbabalik na buhay, hahanapin ko siya upang ayusin ang account ng iyong pamilyang silangan. Huwag tumayo,